Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me on. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. Good evening. Good evening, Sister Margie, pamilya ni Lunte. Good evening, kina Ate Cora, family. Kay Patrick. Nasa church ka, Patrick? Yun. Kakarating lang po, Pastor. Kakauwi lang po.
Kaya pala lumiwanag, no? Sa Cortesa family, welcome po. Maging kay April, nasa jeep ka pa ba, April? No? Then Wala sa po, naglalakad. Mansuhito family, no? So, paunahan tayo sa prayer ni Brother Patrick. Bye. Maya ka na uminom ng kape. Yun po. Yun po, let's pray po. Lord, salamat Lord sa gabing ito, Lord, na napagsasama niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito upang mag-aral po ng inyong salita, Panginoon, at din magpalakasan po, Panginoon. We pray din, Panginoon, sa mensahe nyo. Nawa po ay maunawaan po namin, Panginoon, kung ano po yung mensahe ninyo. Maging kalakasan po namin ito sa araw-araw po naming pamumuhay, Panginoon. Lord, maraming pong salamat din sa inyong mensahero, Panginoon, kay Pastor Vic, Panginoon. We pray, Panginoon, na patuloy siya, Panginoon, yung kanyang kalakasan ay marinyo, kanyang kalusugan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na malawak po ang inyong plano, Panginoon, sa Loving God Church. We pray din, Panginoon, sa mga kaibigan namin, yung community namin, Panginoon, na we pray na maabot din namin sila, Panginoon. Lord, salamat po at kayo po ang mapapurihan, maitaas sa buhay namin in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Salamat po. Okay. So, ang ating inawit ay Amazing Grace, How Sweet the Sound. Napakalawak na biyaya ng ating Panginoon ang nararanasan po ng mundo sa panahon po natin ngayon. So, ito po ang aking isi-share sa gabing ito na dapat po nating maunawaan at ating pong tinitindigan sa Loving God Church. Okay? Isi-share ko po yung yan. Okay? Nababasa na? Amazing grace. So why do we say that God's grace is amazing? So bakit po sinasabi, ano? At ito po ay iniukit pa rin sa lirika ng kanta, no? Sa mga composition, no? Ang dami pong nakatha sa pamamagitan ng biyaya. Sa Tagalog, mayroong sukdulang biyaya, no? Mayroong pong iba-ibang katuruan sa biyaya ng Diyos. Pero dito po nakapokus tayo doon sa ini-expose ng iba na hyperbole, hyperbalu. Ibig sabihin po nun ay extreme grace, no? Pero hindi po na i-balanse ang katuruan. So maunawaan po natin yan dito po sa Romans chapter 5 verse 15, no? Sa English Standard Version. Ito yung ating salita ng Diyos na ating babasahin. Okay? But the free gift is not like the trespass. Yung libreng kaloob, no? Ay hindi po ito yung kasalanan, no? na pinamana sa atin, no? For if many died through one man's trespass, tumutukoy ito kay Adan, no? Much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for many. So narito na po yung abounded for many. So iilan lang po, ano, hindi po lahat, iilan lang ang nakatanggap ng ganitong kaloob na biyaya na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Pero lahat ng tao ay
nakatanggap naman ng kasalanan sa iisang tao din sa pamamagitan ni Adan. Mababasa niyo yan sa konteksto sa Romans 5:12. Sa pamamagitan ng isang tao ay umabot sa atin ang kasalanan. Okay? Ang kasalanan ng isa ay naging kasalanan ng lahat. Ang kamatayan ng isa ay naging kamatayan ng lahat. At ang kamatayan at ang ano pa ba yung isa, yung kasalanan at yung consequence of sin ay naging nabahagi ng lahat. So yun po yung tinutukoy ng Romans 5:12. Pero dito sa verse 15, tinutukoy dito na sa pamamagitan din ng isang tao, ang ating Panginoon Hesus, ay dumating ang biyaya ng Panginoon na kailangan ng marami, no? Hindi po lahat tumanggap nito kasi hindi lahat ay ligtas. Okay, ano po ito, no? Titingnan po natin. Si John Newton, yung pong nag-compose ng Amazing Grace. Yan po yung nag-compose ng Amazing Grace nung nabuhay siya sa panahon niyan, no? Napakasama niya, no? Siya po ay nagdi-deliver, no? Isa sa mga nagdi-deliver ng slaves from Africa to America. At manlalasing yan, no? Pero lumaki yan sa Sunday school. Simula bata pa, lumaki sa Sunday school, naturuan po yan. Pero naimbak lang na naimbak yung salita ng Diyos sa kanyang puso. So, naligaw ng landas dahil sa mga barkada. Pero dumating ang panahon na hindi na niya alam kung paano magkaroon ng tunay na kapayapaan. Sa kanyang kalanguan sa alak, dahil sa sinibak siya sa kanyang pinagtatrabuhang barko, muntik pang mamatay dahil sa itinapon sa dagat yan dahil laging nilalasing yung mga tripulante. Yan po ang buhay ni John Newton. Pero isang araw, dala ang buti ng alak, naglalakad sa kalsada, nagsisisigaw, sino ang makapagbibigay sa akin ng kapayapaan? Sino makalulutas sa aking mga problema, kawalang pag-asa ng buhay ko? Gusto rin talaga niya magbago pero hindi niya kaya. Pero may malakas ang loob na lumapit sa kanya at siya'y nilapitan at nagsalita. Sabi niya, kaibigan, alam ko mayroon na ituturo ko sa iyo. Sino? Sabi nung lalaking lumapit sa kanya, si Jesus. Para siyang kinilabutan sa narinig niya, na-recall niya during his childhood, at yung lumapit sa kanya na walang takot ay isa palang pastor. Kaya naman nung nagabayan siya na naibalik siya sa pananampalataya, naisulat niya ang Amazing Grace. Kaya ang nilalaman ng Amazing Grace sa unang istansa pa lang, yung kinanta natin kanina, no? Sabi niya, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Walang kwentang tao, no? I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. So ayan po ang walang kamatayang Amazing Grace na isinulat ni John Newton na binago sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yung biyaya na abounding grace, ang tawag dyan, o yung extreme grace. This is the the meaning, yung sinabi po sa konteksto na ating binasa sa Romans chapter 5 verse 20, when sin is abound, grace is abound. Kung saan daw nananagana ang kasalanan, nananagana din ang biyaya ng Diyos. Yun po ang tinatawag na prevenient grace o common grace. Lahat ng tao mayroon ito. That's why lahat ng tao ay may touch of God, mayroong hipo ng Diyos na mayroong mabuting kalooban. Bagamat hindi niya kayang magbago,
Bagamat lagi siyang nahuhulog sa kasalanan, no? May failures, may mistakes, everything. Pero kapag naranasan naman ang tinatawag na amazing grace, ito yung saving grace, yung Ephesians chapter 2 verse 89, we are saved by grace through faith, no? It is the gift of God. Kaya yun po yung saving grace. Kaya yung unang grace, yun yung common grace o prevenient grace. Okay? So yan po si John Newton nakaranas ng saving grace. Okay? Ang tawag dito ay free gift of God to us. Okay? Yes, indeed. It was God's amazing grace that our eyes were opened. Through God's grace, we have seen who we are, guilty sinners. Ito po yung nagbukas ng ating puso't isipan na na-realize natin that we are guilty in front of God. Kapag hindi po yan na-realize ng tao, he is living in sin, no? Pero kapag na-realize mo ito, that yung mga guilt feelings, no, sa ating buhay, so doon na po nag-uumpisa ang operation ng saving grace of God. Kaya sabi dito, in God's sight, causing us to acknowledge Jesus as our Christ or Messiah, no? Ang Christ ay kahulugan po ay Messiah. Okay? Kaya diyan po sa John 1:12 and 13 na andyan na po nag-uumpisa yung kapag nabuksan ng Diyos ang ating puso't isipan, nagsisimula tayong maniwala sa sa Panginoong Hesus bilang Messiah, tagapagligtas ng ating buhay. And then pagdating sa verse 13 ng John 1:13, God is processing us to be born of God. Hindi sa ating laman, hindi sa ating disiplina sa sarili o sa training o sa pamamagitan ng magulang. Kung ang magulang ay Kristiyano, ganun din ang anak. Hindi po ganun. But to be born again, it is the process that God is doing something in us. So yun ang ibig sabihin po nito. Okay? So, balikan natin ang history. Isang masamang tao din, ano? Matalino siya, pero marami siyang bisyo, kalukuhan. Balik-balik siya sa Milan. Pero anak siya ng isang mananampalataya, si Monica, yung nanay ni Saint Agustin, no? Walang sawang nananalangin sa kanya. Pero imposibleng maborn again to. Siya po yung leader ng Manichaeans o yung mga, ang tawag doon ay yung lahat, yung eat, drinks, and be merry for tomorrow will die. Yan po yung filosofiya niya, no? Si Saint Agustin. Pero nung na-convert po siya dahil po sa awit ng mga bata, kaya mahalaga yung mga bata, I'm praying na itong mga bata natin sa church ay magko-choir sila, no? Children's choir. Every once a month, no? Yung hindi lang po sila nag-aaral sa school, but we need to hear the song from children. The mouth of children ay innocent po yan, no? Kaya nung narinig ni Saint Agustin ang awit ng mga bata na nagpa-practice doon sa Hardin ng Milan, ng Church ng Milan, patungkol ito ron sa Romans chapter 13, no, verse 13 to 14 na patungkol sa pagbabago ng buhay, na alisin na yung mga kasamaan, no? So kailangan ng magising, yun po. Kaya nung nabasa niya yun, yung kapirasong papel sa Bible, so doon po niya na-realize na there's someone who is touching his heart. Kaya na-convert po ito si Saint Agustin. Ang tinatawag na conversion niya. Okay? God's grace is amazing because ito po ang mga katuruan ni Saint Agustin na kinuha ko rin, na pinaliwanag niya kung ano yung po amazing grace. Una, ano ba yung amazing grace? Sabi niya, the grace of God is operating grace. Itong grace na ito na nag-operate sa atin, ano, aktibo. Ito yung
nare-realize ni Saint Agustin na ang Diyos ay soberano, sovereign God na kumikilos sa kanyang kapanahunan, sa kanyang timing. And that's time, God's time for his life na nabago siya. Ganon din sa akin, ang dami ko rin pagkakataon na naglilingkod ako sa Diyos, pero naroon din ang time na hanggang paglilingkod at patuloy pa rin na nagkakasala. So, pero itong operating grace na ito, it needs to operate first. Gumagalaw yan sa lahat ng tao, no? Kaya it is prevenient or it is precedes any goodwill in man. Kaya kahit sabihin natin hindi mga born again, may mga mabubuting puso yan, mga relihiyoso, mga mga panatiko, no? Kahit sabihin natin kulto yan, pero maka-Diyos yan. It is because of the prevenient grace o yung common grace na ibinigay ng Diyos sa tao. Pero hindi nito kayang alisin ang kasalanan natin. Hindi nito kayang pigilin na tayo'y maging banal. Although externally ang tao nagpapakitang banal. So pero itong prevenient grace, it is a preparation of God for us na madama natin na may Diyos. And that's the time kapag God's timing na sa atin, ang sinabi nga ni Paul sa Roman ay the godly sorrow, no? The goodness of God leads us to repentance. Kapag naintindihan natin na kahit anong daanan nating mga pangyayari, it is God's working power in us. Kaya yun po, nabubuksan ang ating puso't isipan. Kaya naniniwala si St. Agustin na ang biyaya ng Diyos ay buhay, kumikilos. It is because it is the presence of God sa mundong ito. Kaya yan po ang una. The grace of God is operating grace. Pangalawa, God's grace is efficacious grace. Ano ba itong efficacious? It means it effectively achieves its end. Hindi lang po kumilos o umiral o gumawa sa atin, pero kapag sinimulan ito, no? Gagawin ito ng Panginoon. Kaya nga mayroon po tayong verse na pinanghahawakan, Philippians 1:6. He who began a good work in you, He will faithful to fulfill it in you. Kapag sinimulan ng Diyos, ikaw, binuksan ka, no? Naintindihan mo ang tawag mo sa Diyos, sa salvation. Pag inumpisahan yan, tatapusin niya ng Panginoon sa iyo. Yan po ang katapatan niya. It does not destroy free will, but it was it, no? Hindi sinisira ng kaya that is the conversion of the will. Yung ating free will na ginawa ng Diyos na mamuhay na malaya, no? Ay minsan nagkamali nung una, no? Nag-decide ng una na namali sila, nadaya ng dyablo. Kaya hindi makapag-operate sa panahon natin ngayon na hanapin natin ang Diyos. But it is the efficacious grace o yung tinatawag na epektibong biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng Panginoon. That's why nag-operate ito at naging epektibo ang ating free will ay na-convert. At yung conversion na ito ay ito yung gumalaw para tanggapin natin ang Diyos na siyang kumikilo sa atin, ano? God is the infallible seducer, for He wins. He wins the soul, responds gladly and freely. So ibig sabihin, ang Diyos ay namilit ng tama, no? Ibig sabihin, kaya dito po pumapasok yung tinatawag na irresistible grace, na kahit ayaw mo, kapag binago ka ng Diyos, mababago ka. Ngayon po yung tandaan natin. Once na kumilos ang Diyos, tuloy-tuloy yan. Kahit mayroong pang panlilibak, kahit mayroong pang pambubuli sa iyo, never mind. Basta ang alam mo, may Diyos na totoo na nagbago ng iyong buhay. So, God's grace is efficacious. Yun po ibig sabihin doon, no? Then, hindi lang po yun. Number 3, God's grace is operating grace, cooperating grace.
No, once the will is converted, it can cooperate with God. Dito po pumapasok yung sanctification sa buhay ng isang Kristiyano, na tayo po ay yung ang ating will ay kailangan magpasakop sa Diyos, isuko sa Diyos ang ating buhay, and ang Diyos naman ay nagko-cooperate para tayo po ay gabayan, linisin, i-restore sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? Grace causes men to cooperate. Cooperating grace is necessary because our converted wills are still weak, and without God's help, we would soon lapse. Kaya, nandiyan ang Holy Spirit, binigay sa atin para tayo ay gabayan sa lahat ng katotohanan, proteksyonan, at mapanatiling malapit tayo sa Diyos. Although mayroong mga problema, mayroong mga pagsubok, mayroong tayong hindi mga maintindihan, mayroon tayong mga benefits of doubt na nararanasan natin minsan, na kahit sa Diyos ay kailangan pa nating magduda, hindi natin maunawan. Pero at the end of the day, the Holy Spirit speak in the small voice into our hearts, na nandun po maintindihan natin itong cooperating grace ni God. Kaya nga, sabi sa Titus chapter 2 verse 11 to 12, ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan at lumayo sa kasamaan. Yan po yung pangatlo. Ano yung una? God's grace is operating grace. Pangalawa, efficacious, epektibo. Pangatlo, cooperating grace. No? Yung una, operating, kumikilos, aktibo. Pangatlo naman, nagkakaroon ng kumpiyansa o pakikiisa ang ating espiritu kasama ng espiritu ng Diyos, kaya tayo tinawag ng mga anak ng Diyos. Romans chapter 8 verse 14 hanggang 16. Okay? So napakahalaga po yan. At yung pang-apat, yung panghuli, it is persevering grace. Ito na po, napakahalaga nun. Kasi minsan, parang ayaw na natin magpatuloy. Pero may grace na naman na sustaining grace ang tawag dito, o yung surmounting grace na hindi mo maintindihan, sa dami mo ng problema, hindi ka pa rin umaalis sa Diyos. Why? This is surmounting grace, no? Persevering grace. That if we are to last till the end, we need God's persevering grace. 2 Corinthians 12:9, ang sabi ron, maraming beses na pinagpepare ni Paul na siya ay gumaling sa thorn of the flesh, pero hindi siya gumagaling. Ang sinabi lang ng Panginoon, sapat ang aking biyaya sa pangangailangan ng lahat. Nandun yung sustaining grace para tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod, no? Nandun yung walang pagsubok na hindi natin kaya. Tapat ang Diyos para tayo ay makalampas sa lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. Nandun ang open arms ni God na nagsasabi, cast all your cares to Him and Jesus cares for you. Nandun po, kaya nasa persevering grace kung bakit sabi ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. This is how the church understand grace from the early centuries. Noong AD 33, nung umakyat sa langit ang Panginoon hanggang sa 500 AD, yan po yung umiiral na biyaya ng Diyos. Okay? Pero ano nangyari, no, sa atin ngayon? Since AD 501 hanggang 1500, for 1,000 years na tinatawag na Dark Ages, natabunan ang grace of God ng works, no, yung good works na umiiral sa church. Natabunan ng performance ng tao ang biyaya ng Diyos. And the grace of God was deformed into good works, traditions, and mysticism. At nangyari lang yan na nabago uli noong 1531, noong 1535, nung nag-strike naman po yung Reformation. So ang biyaya ng Diyos
ay nagsimula sa original form na yung grace of God, no, bilang biyaya at kaloob na pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng works. Pero dumating ang panahon, yung original form na deformed, nasira dahil sa mga kabanalan ng tao, no? Pero kabanalan, pero maraming pinapatay, maraming pinipersecute. Okay, after that, tumawag ang Panginoon ng mga reformer, kaya nagkaroon ng reformation. In our time, in the days of us today, na naghihintay tayo sa muling pagbabalik ni Jesus, no? May isa pa. Ang tawag diyan ay transformation. Okay? Original form, deformation, reformation, ngayon transformation. We looking back to reformation period and we looking forward to a transformed individual as a disciple of Christ. Kaya yan po ang nangyayari ngayon sa church. Okay? Kaya sa Loving God Church, kailangan po natin maintindihan unang-una yung biyaya ng Diyos na dapat po nating tindigan sa panahon po natin ngayon. Okay? So bago tayo manalangin, tayo po ay kung mayroon tayong katanungan sa Amazing Grace na ating pinag-aralan, pwede po tayo magtanong, no? Okay? May tanong po ba? For clarification? Bye. Ganda ng ngiti mo eh. Kung mayroon kayong... Amazing po, Pastor. Amazing. Okay. So, mahalaga po yan, ano? Kaya makita natin ang biyaya ngayon, minsan pinapakinggan natin ibang-iba ang meaning, no? Ibang-iba. Ang biyaya ngayon, inaalis ng repentance. Pero ang totoong biyaya, nagtuturo sa atin para babaguhin ang ating buhay. Ang biyaya ngayon ay nagtuturo, no, na puro abounding na mali napupunta sa mga prosperity. Ang biyaya ngayon ay napupunta rin sa paggamit ng pangalan ni Jesus para sa mga kagalingan. Although may totoo po yun. Pero kailangan nating umapila sa sovereignty ng Panginoon na alam ng Diyos ang kanyang kalooban at nagpapagaling siya sa sinumang tao, kahit unbeliever. Lalo pa kaya kung mananampalataya at pamilya, hindi kaya niya papagalingin. So, kaya napakahalaga ang biyaya ng Diyos, maunawaan natin kung tayo po ay totoong may katiyakan ng ating kaligtasan. Okay? At yan ay napakahalaga sa prayer. No, kasi kung nagpipray ka na hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, mahirap din po. No? Kasi sabi ng Bible, if we pray out of the will of God, the Lord will not hear us. No, hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Kailangan, ikaw muna. Kapag sinabi mo, Ama naming nasa langit, tiyak na ang tinatawagan mo ay tunay na Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Maraming tumatawag sa Diyos, Ama namin, pero hindi talaga sila anak ng Diyos. Yun ang nakakalungkot. No? Religiosity and biblically, alam nila. Pero relationship is not rest assured na may kaugnayan sa Diyos na dinadalanginan. Okay? May tanong pa po? Wala? Okay. Ang ating mga prayer request ngayon, marami tayong, may dalawa tayong ipagpipray. Si Inigo at si Siki nakakumpine, no? Pag-pray natin at si Pastora Shin, masama rin po ang pakiramdam. Okay, mayroon pa bang prayer request na ipag-pray po natin? Ate Margie. Si ano po, si Micah wala po, ano, pastor, nagpipray ko po yung napapasok na rin po siya. Ano pong prayer request niya, no? Maika? Gusto po
pag-apply na po. Okay. Okay. Kaya Ate Jenilyn. Ate Jenilyn. Ano po, yung pag-iingat sa amin sa trabaho at kalakasan po ni Toto po. Okay. O dyan, kay Lumti. Family. Mhm. Anong pre-request mo? Health. Good health. Good health. Si Dayan. No. Dayan, graduate ka na? Ano po, tinuloy ko po yung bachelor. Ano lang po Okay. yung pag-aaral ko po ulit. Tsaka, O- makanap din ng maayos na trabaho. Mhm. Teacher yan pagkatapos, ano? Si April, Opo. graduating na rin. Si April. Yung ano po natin, Pastor, yung binanggit ko kanina, yung amplifier po. Okay, amplifier ng church. Yung mawawalan tayo ng Opo. amplifier. No? Tsaka po yung ano, yung sa pag-aaral ko rin po. Okay. Yung kina Ate Lani, ano po ang request natin? Pastor, ano, good health. Kasi namin ang gugulo. Diyos ko, muntik na makagat ang aso. Napasigaw ko. Naku po. Nami. Okay. Gulo. Kina Ron, Mm. nasa bahay na ba kayo, Ron? Kasama ko sa mga Ha? Nasa bahay na po. Okay. So, pre-request natin. Yung ano po, yung health po ni Joy. Tapos Okay. financial break. Okay. So, tayo po'y darako sa prayer. Kanya-kanya po tayong prayer, ano? Ako na lang po ang magpe-pray. Then, pray po kayo. Kahit po mga ano tayo, we pray one another, no, sa mga prayer request na narinig po natin. Okay? Si Bay, ano po, nabili mo na ba yung hanap buhay mo? No? Bali, Pastor, hopefully next week po, mabuo ko na po yung kulang. Tapos po pala, Pastor, I pray din po pala, Pastor, kasi 3 months na lang po, makuha ko na rin po yung Siemens book ko. I Sasakay pray ka na. din po na, hindi pa naman po, Pastor, kasi pag nakuha ko po yun, may mga kukunin pa po akong training. Okay. So, gagastos na naman po, Pastor. Oh, And kaya yan, God. Tapos ano po ba, sir, yung sa trabaho din po, yung araw-araw na pag-motor po, yung pag-iingat din po ni Lord. Amen. Ayun Okay. lang naman. So tayo yumuko at tayo po ay kanya-kanyang pag-pray sa ating mga tahanan. So ang tawag dyan po ay prayer vigil sa bawat family na sa ngayon. So let us pray na tayo po ay mabiyayaan ng Panginoon sa gabing ito. Father God in heaven, salamat po sa salita mo na aming narinig. Salamat po sa amazing grace na nawa ay ma-internalize ito sa aming puso, na the more na kami po'y lumalapit sa inyo, the more na madama namin kung gaano mo kami kamahal. At ang community ito, Panginoon, ng Loving God Church ay patuloy, Lord, na establish mo sa inyong salita, sa inyong mga panukala, at maging sa lahat ng aming mga tinatanggap, we acknowledge, Lord, that we can do nothing without you. Kaya Lord, I pray for Patrick na ang kanya Panginoong desire na maging seaman ay patuloy na i-provide niyo po ang pangangailangan niya. Maging sa kanyang mga trabaho ngayon na inaasahan ay gabayan niyo po siya sa kanyang desire, sa kanyang buhay, Panginoon. Lalong higit sa kanyang Panginoong paglilingkod sa inyo na siya po ang tao ng church, ay patuloy, Lord, na ingatan mo siya, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, rin, Panginoon, ang tahanan ni Sister Margie, especially, Panginoon, ang pre-request niya na si Sister Micah ay magkaroon ng maayos na trabaho at trabaho na hindi po na-apektuhan ang kanyang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maging ang pamilya po ni Sister Margie ay patuloy, Lord, na abutin niyo po, Panginoon, at iligtas niyo ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, salamat din po sa patuloy na pagsisikap ni Sister Dayan
sa kanyang pag-aaral at sa kanyang Panginoong desire na magkaroon po ng magandang trabaho, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na napapupurihan, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat mo sa kanya, Panginoon. At patuloy, Lord, na kayo po ang Diyos na siyang makilala niya ng lubusan sa kanya, Panginoong karir, Panginoon. Ama, dalangin ko rin po ang pamilya ni Sister Jeneline. Kayo po ang Diyos na pumilo sa kanyang buhay. Sa lalong higit kay Kuya Tuto, Lord, na patuloy na padaluyin niyo mo kalakasang physical sa kapatid naming ito at maging kay Jay, patuloy, Lord, na ingatan mo sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. Ama, dalangin ko rin po ang pamilya ni Grace, Ace, Lord, na patuloy na gabayan niyo po maging ang kanilang kalusugan at pag-ingat sa araw-araw at ang kanila, Panginoon, mga pangarap, desisyon sa pamilyang ito, Panginoon, ay kayo po ang Diyos na mag-glorify, Panginoon. Maging sa pamilya ni Ate Cora, Kuya Arnel, Panginoon, patuloy mong abutin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan naman. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo, maging kay Lord, sa kanyang kalakasan, sa kanyang paglaki, sa biyaya mo, Panginoon, ay mahayag sa batang ito, Ama. Lord, I pray, maging Panginoon ang pamilya ni Ate Lani, patuloy, Lord, na kayo po ang Diyos na kumilos at magpala at ingatan po sa araw-araw ng kanilang activities, especially ang kanyang apo, Panginoon, si Nami, na patuloy, Lord, na ang pag-iingat mo ay mahayag sa batang ito, Panginoon, sa araw-araw. Lord, maging kay April, ang kanyang pag-aaral at sa kanyang pagtatapos, Panginoon, ay magkaroon po ng nakahanda po kayo ng trabaho sa kanya na papasukan, Panginoon. At patuloy, Lord, na kayo po mag-ingat sa kapatid namin ito, maging kanyang prayer request, maging sa church na pangangailangan namin sa amplifier, Panginoon. Lord, humiling kami ng iyong provision na mapalitan ito, Panginoon. At patuloy, Lord, na kayo po mag-provide ng pangangailangan sa mga magko-contribute, Panginoon, sa amplifier ng Loving God Church, God. Salamat po maging kay Ron at kay Joy sa kanilang, Panginoong pagsisikap, sa kanilang pagtatrabaho. Everyday, ang pag-iingat niyo po, Panginoon, sa kanila. Maging ang kalusugan ni Joy, Panginoon, ay madama niya, Panginoon. Ipuin mo siya, patuloy na ikaw po, Diyos, ang siyang umilos sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy, Lord, ng promotion mo, Panginoon, sa mag-asawang ito, sa kanilang natatanging paglilingkod sa inyong ubasan, Panginoon. Salamat po, Ama. Maging, Panginoon, sa kalusugan ni Pastora Shen, patuloy, Lord, na kayo po ang humipo, na ma-restore ang kanyang physical na katawan, Panginoon, at pag-iingat mo, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang activities, Ama. Ganoon din, Panginoon, sa buhay ni Seke at ni Inigo, Panginoon. Lord, kayo po ang umabot sa mga batang ito na makarecover sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At i-provide niyo rin po ang pangangailangan ni Pastor Carlo, Panginoon, ni Sister Mylene, Panginoon, sa kanilang pangangailangan sa financial, sa hospital, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat, maging sa patuloy na pagbuo mo, pagkilos mo, pag-establish mo ng mga kailangan, Panginoon, sa Loving God Church, bilang isang pamilya, bilang isang missionary, bilang isang katawan mo, Panginoon, sa Park Place. Turuan niyo po kami, pangunahan niyo po kami. We acknowledge that you are our shepherd, Father God, na patuloy, Lord, na kumikilos, ipinuprovide ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Halong higit, Panginoon, sa pangangailangan namin sa mission, maging sa ban na kailangan namin, Panginoon, sa evangelism, Panginoon, at sa discipleship ng church, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna, Panginoon. Salamat po, Ama, maging sa pangangailangan namin ni Weng sa araw-araw, Panginoon, dito sa tahanan. Gabayan niyo rin po ako sa mga pagpe-prepared ng mga ituturo, ng mga guide, Panginoon, sa mga churches ng Antioch Mission, Panginoon. Sa Friday, sa aming meeting, Panginoon, nanawa, mabuo, Panginoon, ang kailangan na maipamigay sa mga pastors, o God. Salamat po, Ama, sa inyo po ang lahat ng kapurihan. Inaangkin namin ang pag-iingat mo, ang kalusugan, ang provision mo, ang mga kalakasang espiritual sa Loving God Church family. Inaangkin namin, Panginoon, ang lahat ng ito na may tagumpay, sapagkat lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. God bless you po
sa inyo pong pag ano. No, nakaabot na naman tayo, no? 40 minutes lang, ano. God bless, no? Oy, ikaw matuloy na. Ang kulit nila, no? Okay. God bless. Salamat po. Okay, God bless. Okay. Thank you po. Okay. Sa Friday ha, Tilani, sa Friday. No? Apo, Pastor. Okay. Lunti. Lunti, matulog ka na. No? Maglakad ka na para lagi kang maglakad papunta rito. No? Okay, God bless. Night shift. Night Good shift. night. Thank you po. Thank you po. Thank you. Eh,